Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, April 19, 2024. Patuloy nga pong umiiral pa rin yung maalinsangang panahon, kaya posible pa rin po tayo makaranas ng hanggang 43 degrees Celsius at posible pa itong umabot yung pinaka-heat index natin hanggang 45 degrees Celsius, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Metro Manila at hanggang sa may parte ng Tugigaraw. Bagamat mainit at malinsangan ng panahon, meron naman tayong pagkulimlim ng kaulapan sa may parte ng Luzon at ilang bahagi ng Mindanao. At ayon naman sa ating advanced weather forecast ng European Center ay sa susunod nga po na linggo ay may tsansa ng mga pag-ulan sa may parte ng Mindanao dahil nga sa possible low pressure area, pero mababa naman po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin sa ating mga kababayan na posible pa rin tayong makaranas ng matinding init, lalo nga po pagsapit ng alauna ng tanghali ay mararanasan na natin yung 42 hanggang 44 degrees Celsius, lalong-lalo na nga dito sa may parte ng Central Luzon. At asahan din natin yung alinsangan ng panahon sa parte po yan ng Mindanao, Visayas at hanggang dito po yan sa may parte ng Tugigaraw. Dito naman po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 10 ng umaga, asahan natin makulimlim ang kaulapan dito nga po sa may parte ng Northern Luzon at may chance pa nga po yan ng isolated rain shower. Maging dito nga po sa may parte ng Mindanao, makulimlim ang kaulapan po natin dyan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, asahan po natin na may chance nga po ng biglaang pagulan, pero panandalian lamang po ito sa may western section ng Luzon. At dito naman po sa parte ng Metro Manila ay posibleng maging makulimlim ang kaulapan. Maging dito nga po pa rin sa may parte ng Cagayan de Oro, Davao Region ay may mga chance ng isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, ganun pa rin po sa may western section nga po ng Luzon ay asahan natin na may chance po ng biglaang pag-ulan. Dito rin naman po sa may parte po ng western section naman ng Mindanao ay makulimlim po ang ating kaulapan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga natin yung pagkilos nung low pressure area na magkakaroon nga tayo dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero agaran din nga pong matutunaw ito. From April 20 hanggang 23, ito po yung ating next possible scenario. By April 21 pa nga lang, may chance na ng mga pag-ulan sa may parte ng Mindanao, at pagdating ng April 22, mawawala ito, panandalian at magkakaroon pagdating ng hapon at ng gabi. By April 23 naman, mapapansin naman po natin ito nga pong makakapal na kaulapan nito ay posibleng magdala ng pag-ulan dito nga po sa may eastern section ng Mindanao hanggang dito po sa Zamboanga Peninsula. May chance rin po ng pag-ulan dito nga sa may parte ng Palawan. Pagdating naman po ng April 24, may chance po na mahina at katamtamang pag-ulan dahil may low pressure area sa labas ng bansa, pero yung extension ng kanyang kaulapan ay posibleng magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. By April 25, may chance po ng mga pag-ulan sa Palawan dahil pa rin po yan sa makakapal na kaulapan. By April 26 hanggang 27, magkakaroon na naman po tayo ng panibagong low pressure area. At pagdating po ng April 28, may chance muli ng mga pag-ulan dito nga sa may parte po ng Mindanao. At ito nga po yung ating imomonitor na susunod na low pressure area na nasa labas pa nga po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, mababa pa rin po ang chance niya na maging isang bagyo. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. At ayon nga po sa European Center ng historical rainfall natin, masyado nga pong mababa
yung average ng ating rainfall ngayon sa ating bansa. Ito nga po ay nasa below average, so ibig sabihin nga po kulang yung mga pag-ulan na dapat nararanasan na ng bansa. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil nga sa tindi ng init at tagtuyot dahil nga sa El Nino. God bless po sa ating lahat.